I think when people ask me what laws would you want, I think having blue laws, the Sunday Sabbath laws, really is the first thing that happened. Like, it's not blasphemy laws. It's not, laws against heretics, because that really defines for a community what it is, that we are a Christian people because we set aside that day of worship. And this is why I think you can establish Sabbath laws apart from a sort of revival. You just need people to ginagawa ng estado ng Idaho ng araw ng linggo ang kanilang magiging tatak bilang isang Kristiyanong bansa. Noong July 28, 2025, ang estado ng Idaho ay makikilala bilang isang Kristiyanong bansa sa pamamagitan ng linggo na kanilang ginawa bilang tatak. At ang linggo ay magiging kanilang batayan kung ang isang bansa ay isang tunay na Kristiyano o hindi. Ikaw, kaibigan, sumasang-ayon ka ba dito? Ayon kay Propeta Isaias sa Kabanata 8, talatang 16, talian mo ang patutuo, tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. July 25, 2025, sinasabi sa balita, isa sa pinakama-impluwensyang konserbatibong mga grupo ng patakaran sa Idaho ay tahasang kumikilos upang gawing isang Kristiyanong estado ang Idaho. Ang perpektong mundo para sa Idaho Family Policy Center, kailangang sa loob ng silid-aralan ng bawat pampublikong paaralan bawat araw ay magsisimula ang pagbabasa ng Biblia. At ang mga mambabatas ng estado ay makikilala bilang mga Kristiyano. At ang Policy Center ay siyang legislative powerhouse na nag-aambag sa pagbabalangkas, pag-i-sponsor at pagsasanay sa mga mambabatas ng estado na magpapakilala at magdidebate ng mga panukalang batas na nagtataguyod ng mga pagpapahalagang Kristiyano sa mga pampublikong espasyo. Ngayon, anong uri ng araw ng pagsamba ang ipakikilala dito ng mga legislative law? Tila ito ay ang blueprint ng Project 2025 na upang ipatupad ang batas para sa linggo sa lahat ng estado ng Amerika. Ngunit mukha ito'y nangyayari na, at ang pinakadakilang pagsubok ng pagiging Kristiyano para sa kanila ay upang tanggapin ang linggo bilang tanda. When people ask me what laws would you want, I think having blue laws, the Sunday Sabbath laws, really is the first thing that happened. Like, it's not blasphemy laws, it's not, laws against heretics, because that really defines for a community what it is, that we are a Christian people because we set aside that day of worship. And it's a very public thing. Like, you drive around and all the ordinary commerce is closed down. I mean, there's emergency and this and that are permitted, but it sets the ethos of the community, which is we're Christian people. I think you can have effective Christian laws and customs among people that are not actually regenerate. So they can assent to it, they can operate in it, they don't exercise true internal faith. Right. And this is why I think you can establish Sabbath laws apart from a sort of revival. You just need people to assent. Catholic for Catholic na gagawin ang Amerika para maging Katoliko muli. Itong sagot kay Tate Brown, Protestante laban sa Katoliko. Ang teritoryo ng Katoliko ay nasakop na ngayon ang malaking bahagi ng Estados Unidos ayon sa batas ng Idaho, at ito ang isang halimbawa na itinulak ng grupo ng patakaran ang batas ng nag-uutos sa pagbabasa ng Biblia araw-araw at ilalagay ang 10 utos sa mga silid-aralan at payagan ang chaplain na maglilingkod sa mga paaralan bilang tagapayo sa pamamagitan ng State Bill
number 162 ayon sa idahofamily.org. 6 na araw kang gagawa at gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay ang Sabat ng Panginoon mong Diyos at sa araw nito ay hindi ka gagawa. Ang artikulo ng Idaho ay nagsasabi na nilaan ng Diyos ang Sabat bilang isang pagkakataon upang makahanap ka ng kapahingahan at kasiyahan sa Kanya. Habang malapit nang magtatapos ang linggo ng paglalalang, itinalaga ng Diyos ang huling araw ng linggo bilang banal na araw. Mga minamahal na kaibigan, ang Sabat para sa Idaho at para rin sa lahat ng mga estado sa Amerika ay itinalaga ng Diyos ang huling araw. Kung kaya ang naging resulta, kolonyal at mga mambabatas ng estado sa unang bahagi ng Amerika ay nagpasa ng pagsasara sa araw ng linggo at ito ay mga batas na nagbabawal para sa hindi naman kinakailangang magtrabaho at mangangalakal sa araw ng kanilang Sabat na siyang araw ng linggo. Kaya, mga mahal kong kaibigan, dahil sa ginawa na ito sa Idaho, ang ibang mga estado ay susunod. Sila ay ilalagay sa spotlight at kanila itong susubukan. Kung talagang nais nilang maging isang bansang Kristiyano, mayroong isang kondisyon. Kailangang gawin nilang tanda ang araw ng linggo. Kilalanin si Russell Bugg, ang bagong hinirang na direktor na makapangyarihang tanggapan ng pamamahala sa budget. Si Russell ay siyang arkitekto ng kasumpa-sumpang Project 2025 na tumanggap ng maraming pagpupuna tungkol sa kailangang gawing Kristiyano ang Estados Unidos ng Amerika. Those directives is that we're a nation under God. So we talk about being a nation that's for God. That's a consensus that we want to renew in this country, that we have religious liberty, but it cannot come from this notion that a country isn't understanding the reality that it has to obey God, and there is only one true God, and that is Jesus Christ our Lord. You hit upon the first priority of our organization is to regain a notion in this country, a consensus that we're not offended, and that should be shared by everyone, even if they have religious liberty for another faith, but that to the extent that you don't have that consensus, you have a culture and a nation that just disintegrates. I want to make sure that we can say we're a Christian nation, and my viewpoint is mostly that I would probably be Christian nationism. That's pretty close to Christian nationalism. If we're going to have legal immigration, can we get people that actually believe in Christianity? Sinasabi ng Dicery.com noong July 24, 2025 sa loob ng kilusan na upang gawing Kristiyano ang estado ng Idaho, religious litmus test sa Idaho kung paano ang makapangyarihang konserbatibong grupo ng Idaho ay nagbabago ng usapan. Mga mahal kong kaibigan, nakikita na natin ngayon ang Idaho ay nagsasalita na gaya ng isang dragon. Sila ay gumagawa ng larawan para sa kapapahan na bilang isang estado sa labas ng Estados Unidos ng Amerika na kung saan ay isang bumubulong na kagaya ng isang dragon. Hinipi ko ang sinabi ni Republican Stephanie McKelson. Iniisip ko na tayo ay babalik sa isang napakamadulas na dalisdis ng pagiging katulad ng simbahan ng Inglaterra o ng impluwensya ng Romano Katoliko sa Italia. Mga mahal kong kaibigan, nagsasalita rin sila tungkol sa pagpaparusa sa mga taong lalabag sa Sabat. idahofamily.org. Naririnig natin ito sa lahat ng oras. Hindi mo maisabatas ang moralidad. Ngunit kailangang isa sa alang-alang ang batas na
tibay na nagtatag ng henerasyon ng mga Amerikano na ipinagbabawal ang pangangalunya, paglalasing, pakikiapid, pagsusugal at lahat ng may batayan sa Biblia. Tagubilinan ang mga pinuno ng mga bayan na magbibigay ng katekismo ng Biblia. Umaasa ang mga pamilya ay umampon ng mga natives American child para pag-aralin ito. Ngunit narito ang isang bagay, pagpaparusa sa paglabag sa Sabat. Pagpaparusa sa paglabag sa Sabat. Ang Idaho ay nakatuon para bumuo ng isang imahe para sa kapapahan. Ayon sa heritage.org na parusahan ang mga gumagambala sa mga relihiyosong mga pagsamba at sa mga lumalabag sa Sabat. Mga mahal na kaibigan, sila ay pumaroon sa bawat estado na upang himukin ang mga estado ng Amerika na talikuran ang Biblia at ipagbawal ang mga aral nito. Nais ni Satanas na paghahaluin ang katotohanan at mali. Kaibigan, kung magagawa ng dyablo na kahit isang utos ay malabag ng mga bansa, makakakuha siya ng tungtungan para sa katapusan ng panahon. Mga minamahal na kaibigan, si Jesus ay may nalabing mga tao sa huling panahon na siyang sumuko sa kanyang kalooban na naninindigan para sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ang mga bagong relihiyosong batas na ito ay sisira sa konstitusyon ng Estados Unidos. Ngunit ang Diyos ay mayroong piniling mga tao na magpapatunog ng malakas na tumpita at ito ang mensahe ng tatlong anghel. Kaibigan, ang mga taong ito, ang nalabing bayan ng Panginoon, ay makikilala sa pamamagitan ng mga tanda ng ating Panginoon na sila'y nagsisitupad sa utos ng Diyos at nangingilin sa ikapitong araw na siyang tanda ng Diyos ayon sa Ezekiel 20:12. Kaibigan, naway magkaroon tayo ng taimtim na dedikasyon habang patuloy tayong nangangaral ng mga katotohanan dito sa programa ng mga historya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.